Isayang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay ipapaliwanag natin sa simpleng paraan ang pagkakaiba ng Declaration of Nullity, Annulment, Divorce, at Legal Separation. Mga terminong madalas nating naririnig tungkol sa kasal. Una, Declaration of Nullity. Ang Declaration of Nullity ay nangangahulugang walang bisa ang kasal mula pa sa simula. Ibig sabihin, may seremonya, hindi talaga ito itinuturing na legal na kasal. Ang halimbawa nito ay kapag ang isa sa mag-asawa ay walang sapat na kakayahang magdesisyon o may psychological incapacity, parang ang kasal ay hindi kailanman naging totoo sa mata ng batas. Pangalawa ay annulment. Ang annulment naman ay nagsasabing may bisa ang kasal noong una, ngunit pinawalang bisa kalaunan. Maaaring dahilan nito ang panlilinlang, pamimilit o kakulangan sa pahintulot ng magulang. Ibig sabihin, naging kasal kayo pero kinansela ito ng batas. Legal separation. Ang legal separation, kasal pa rin ang mag-asawa, ngunit hiwalay na sa tirahan at ari-arian. Hindi sila maaaring magsama muli, ngunit hindi rin sila pwedeng magpakasal sa iba. Tandaan, ito ay hiwalay sa buhay, pero kasal pa rin sa papel. At ang huli ay divorce. Ang divorce ay ganap na nagpapawalang bisa sa kasal at pinapayagan ang muling pag-asawa. Ito ay legal sa maraming bansa, ngunit hindi pa legal sa Pilipinas para sa karamihan, maliban sa ilang espesyal na kaso. Tandaan na tapos na ang kasal at malaya na magpakasal muli. Sa madaling salita, magkakaiba ang mga prosesong ito sa kung kailan at paano ang bisa ng kasal. Mahalagang maunawaan ang kanilang pagkakaiba upang maging mulat sa ating mga karapatan at batas. Maraming salamat.